O ano nang balita, Auntie Claire? Magpapasko na. Nasaan na yung pinagyayaw-yaw mo? Noong August pa ha, na iaalok daw na mas mabigat na pwesto kay General Torre. Anyari, o ayon dito sa post po ni Attorney Rowena Guanzon, kailan bibigyan ng posisyon si General Torre? Ay alam ni Auntie Claire yan. Si Auntie Claire may sabi niya nakaraan. Sana si General Torre, no? At may ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat na sana matanggap. O, di ba? Alam niya yan. Siya yung maraming alam. Yung pinagsasabi niya, ewan ko lang kung fake news yan. Hindi daw fake news si Auntie Claire. Totoo yung sinasabi niya. Yun nga lang, yung tao, maraming nang naawa. Isa ito, si Atty. Rowena Guanzon, na naawa na rin matapos gamitin, tanggalin, tapos wala na. Pero may mga nagsasabi na si General Torre ay talagang nakarma na. Malay natin, may magandang balita sa mga susunod na araw para kay General Torre. Kasi ayon dito sa isang kakampeng, nakaraan, ito po ang pinagyayabang nitong isang kakampeng. Baka ito yung sinasabing mas mabigat na pwesto. Kaya hindi pa talaga ngayon. Baka sa 2028 pa. Kasi nakaraan, ito yung post ng isang political analyst na nakita daw niya ng potensyal na si General Torre na magiging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ay, siya yung papalit kay Dunyor. Ito namang si Atty. Rowena Guanzon, hinahanap mo na kagad. Wala pa namang 2028. Baka iyan yung sinasabi ni Auntie Claire na mas mabigat na pwesto. Kasi ayon dito, ibinahagi ng political analyst na si Richard Hidayrian ang posibilidad na maging standard bearer ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Philippine National Police PNP Chief o dating PNP Chief na si General Nicolas Torre III sa pagkapangulo sa 2028. Siyempre magaling itong mga kakamping, di ba? Magaling yan pagdating sa yung mga political analyst lang, magaling yang mga yan. Kaya dito, kung ipagsama natin yung sinasabi ni Auntie Claire at itong political analyst, ay alam na kung ano yung sinasabing pwesto. Hindi pa ngayon. Sa 2028 pa yan. Hintayin na lang natin ang 2028 para magkaroon ng mas mabigat na pwesto. Etong si General Torre, yun naman pala. Kaya nung sa mga nagtatanong, kumusta na si General Torre, nasaan na yung pwesto, 2028 pa. O ayon dito kay Ed Nicolas Reyes, pinahiya lang talaga nila yung mama, attorney, tapos na trabaho niya. Sabi ni Annie Mendoza, hindi nabibigyan yan, kaya mas mainam pa ilaglag na niya lahat ng mga kasama niya. Ay teka, mukhang mas marami talagang alam itong si General Torre, lalo na yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sino yung nag-utos sa kanya? Bakit ganun na lang siya makaasta? Ang daming nagsabi, ang yabang daw niya doon, ang tapang daw niya doon, parang walang kinakatakutan. Kaya malamang, may mga nag-utos sa kanya, di umano. Panahon na. Kung ganito, hindi siya mabigyan kaagad-agad ng mas mabigat na pwesto ha, sabi ni Auntie Claire yan. Anong gagawin niya? Ay, depende pa rin yan kay Torre. Champion sa boxing yan. Kaya matapang talaga yan. O, sabi ni Chi Lagari Balesoro, wala na ata balita kay Torre. Kumusta na kaya siya? Nananahimik ngayon, no? Diba? So, at least 4-star pa rin siya. 4-star. Pero anyari na. Sa totoo lang, si Torre talaga, yung nangyari sa kanya, na pinatikim lang ng ilang buwan, kailan ang bilis lang, pinatikim lang ng saglit, yung pagiging PNP chief, tapos tinanggal, at alam natin maraming galit sa kanya, na-hurts talaga yun. Kaya mananahimik talaga muna sa social media, kasi kung magsalita siya sa social media, baka pagtawanan lang ng galit sa kanya, baka yung mga gigil sa kanya, ibabas lang talaga ng ibabas siya. Kaya wala siyang maipagmayabang ngayon. Nakaraan, ang yabang, kasi alam naman natin, mayroon talaga siyang pinagyayabang dahil doon sa pagiging PNP chief niya. Ngayon, tameme na. O sabi ni Luis Arenome, Madam naman, wag mo na i-remind, nag-ubuo na yung tao. Nako, ang tanong kung nakamubo. Hindi rin basta-basta makalabas yan sa public. Kasi pag lumabas sa public si Torre, kilalang kilala siya. Baka masalubong niya yung galit sa kanya. Pagtatawanan din siya. Kaya hindi basta-basta makamove on yan. Dala-dala niya yan. Ang paraan para makamove on yan doon sa mga nagawa niya, ituwid niya. Kung ano man yung mali na nagawa niya, ituwid niya. Yung kayabangan niya sa dating Pangulong Duterte, ituwid niya. At yung mga naniniwala naman sa kanya na kayang maging Pangulo, nako,
Yan ang mindset ng mga kakamping na ang tatalino nila. Bilib na ako sa kanila. Torre, gawing presidente. Bilib talaga ako sa kanila. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.